Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung bakit ba marami pa rin mga security guard o mga ka-59 natin ang nag-a-apply sa mga kolorum na security agency. Kaya't kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya't panoorin mo hanggang dulo. Siyempre, bago tayo mag-umpisa, muli, hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas ko. At umpisahan na natin. Wait lang. Shoutout muna kay 59. Ayun, no? Real talk always. Shoutout sa iyo ka 59. Kahit umpisahan na natin, let's go. Bakit marami pa ring security guard ang pumapasok sa mga kolorum na security agency? Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit napipilitang mag-apply sa kolorum na agency ang iba nating mga ka-59. Number 1, madaling makapasok at hindi maigpit sa requirements. Sa mga security agency na kolorum, kadalasan hindi hinihingi ang kompletong requirements tulad ng neuro, drug test, training certificate at iba pa. Minsan, kahit walang security license, ay tinatanggap nila. Number 2, mas mabilis na deployment o posting kaagad. Mas gusto ng iba nating mga ka-59, lalo na sa mga baguhan at sa mga gipit sa pera na gustong magkaroon ng duty o trabaho sa mabilisang proseso. Number 3, walang screenings, height requirements at age limit. Kaya ang ilan sa mga ka-59 natin na medyo kulang sa height at sobrang sa edad ay pinapatos ang kolorum na security agency para lang magkaroon sila ng duty. Number 4, tangahong sweldo. Kahit mababang rate, kahit mababa o delay, inaakala ng ibang ka-59 na mas okay ang maliit na kita kaysa wala. Dahil walang trabaho o duty, pumabayan sila sa mas mababang sahod kaysa magantay na matagal sa mga legal na security agency. Number 5, pwedeng makapal-duty kahit kulang ang mga gamit at mga parapernalyas. Sa kolorum na security agency, ay pumapayag sila na makapal-duty ang mga ka-59 natin kahit kulang ang mga gamit nito, pati ang mga parapernalyas, kaya mas talong naiengganyo ang ibang mga ka-59 natin. Ngunit sa kabila nito, ang masakit na katotohanan sa sahod at benepisyo ng mga ka-59 natin na pumapasok sa kolorum na security agency. Number 1, hindi nakakatanggap ng minimum o standard na sahod. Kahit ayon sa wage order, may tamang minimum wage at post allowance ang security guard depende sa rehiyon. Number 2, walang overtime pay at minsan ay hit pa sa 12 hours ang kanilang duty. Hindi rin nababayaran ang mga legal at special holidays kahit na sila ay nag-duty. Number 3, walang mandatory benefits. Sa kolorum, hindi hinulugan ang SS, Pag-ibig, PhilHealth at iba pa. Wala ring 13-month pay, service incentive leave at uniform allowance na dapat ay nakukuha nila base sa ilalim ng batas. Number 4, delay or bali lang. Kadalasan, sobrang delay ang pasahod ng mga kolorum na agency dahil wala silang malaking pondo para mapono sa pasahod sa security guard. Kaya minsan kahit araw ng sahod ay pinapabari lang ng ating mga ka-59 dahil kapos sila sa pondo. Number 5, walang security of tenure or due process. Anytime pwedeng tanggalin ang guard kapag inayawan na ito ng client dahilan sa kawalan ng due process at walang laban ng ating mga ka-59 dahil hindi sila documented. Sa madaling salita, kawalan ng oportunidad
pangangailangan ng pera ang nagtutulak sa maraming security guard na pumasok sa ganitong sitwasyon na patuloy namang inaabuso at sinasamantala ng mga kolorum na security agency. At ayun na nga mga ka-5-9, sana nakakuha kayo ng idea dun sa mga isinare ko sa inyo. Magdalawang isip tayo bago tayo pumasok sa mga kolorum na security agency. Madali lang makapasok pero syempre ang laki naman ng kapalit nun. Maraming mga hindi na ibibigay sa atin. Kaya ayun, ang mas maganda mag-apply tayo dun sa legit at saka yung mga malalaki na security agency. At ayun na nga mga ka-5-9, At syempre, ang laging paalala natin sa ating lahat, always 10-3-5 tayo lagi sa mga 2-0. Para 74 tayo, 1-6. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-5-9. Maraming salamat, mabuhay tayo at God bless sa ating lahat. Thank you.